Okay, magandang araw po muli sa ating lahat. Kagaya ng aking bati kanina sa ating mga leader, ay September na po. Okay, pagdating ng September at may bear ay kumakakalim si Maricha. Sana hindi yun ang inaantay nyo. Okay? Pag-bear na. Okay? Walang green ganun, nakasteady lang. So, ngayong umaga po ay ating pong itutuloy ang ating paksa na matatagpuan po natin sa Unang Pedro, chapter 2. Okay, nasa chapter 2 na po tayo ng Unang Pedro. Okay? At ito ay pagpapatuloy po natin ang paksa na may pamagat na Hungering for God's Word. Okay? At alam natin na tayong lahat bilang tao ay nagugutom. Lahat ng mga Pinoy, ilang beses ang meal sa isang araw, ay ganoon din ang sinasabi ni Pedro, na magkaroon din po tayo ng pagkagutom, okay, paghahangad sa salita ng Panginoon. At ito nga po ay matatagpuan natin sa Unang Pedro, chapter 2, verse 1 to 3. Okay. Nangyari po na tayo muling tumayo at ating pong basahin ito ng sabay-sabay upang marinig ng ating mga kapatid na nakikinig sa ating recorded. Okay? Tayo po lahat, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pagdaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo yan ang manabik at sa ilisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa magitan at sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kalikasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kaputihan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Okay. Bilang pong, pwede po kayong mapo, bilang pong pag-review, ayon po sa ating pinag-aralan, sa John 8:47, ito po ay pahayag ng Panginoon sa mga Pariseyo noon, mga Hudyo. Sabi niya, medyo mabigat itong salita na ito. Sabi niya, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Mabigat yun, kausap ng Panginoon. Naalala ko mayroong isang kasama ko sa tennis court, sinabihan yung mga kasama namin ay sumama doon kung sabihin ito yung talata na ito. Masakit talaga, no? Tama po ba? Kapag hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Pero kapag ikaw ay sa Diyos, nakikinig ka. At para po sa mga Hudyo, o sa Greek o term na hear, ito po ang ini-imply. Ang ibig po sabihin ng nakikinig ay yung pagsunod. Kaya lang po natin yan, di ba, sa Matthew chapter 7, di ba, tama? Yung sinasabi na ang mangmang, yung nakinig pero hindi naman sinunod. Di ba? At ang matalino, tao, nakinig, ipinag-innovate. Tama? Kaya yung po ang ini-imply po niya na sinasabi. At ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, anong turing niya? Kayo'y aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos. So, kinukonsidera tayong friend ng Diyos, si Jesus Christ, kung sinusunod po natin. So, hindi lang po basta pakikinig yun, kundi pagsunod. Okay? At ano po yung desire? Ano yung nasa loob ng puso? Ito yung pinapakita mo po ni Pablo. Okay? Yung kanyang karanasan. Sabi niya, ang desire sa heart o naisip ng isang believer sa kanyang puso, sabi niya, sapagkat ako'y nagagalak sa kibuturan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. For I delight in the law of God after the inward man. Kasi dito yung makikita natin na meron siyang gustong gawin bilang Kristiyano, pero minsan hindi niya magawa. Di ba? Yung ayaw niya gawin, yun ang gagawa niya. Yun yung kasalanan, ayaw niya. Pero minsan nagagawa niya dahil nga sa flesh. Pero ang sabi niya dito,
my delight, yung kalooban niya, ang gusto niya ay sundin ang Diyos. Yun po yun eh. Ang tao, ang Kristyano ay hindi perfecto. Pero ang mahalaga po yung desire mo. Meron kang naisin na sundin ang Panginoon. Yun po ang tinuturo ng Panginoon. At kagaya po ng ating natalakay, ng maraming mga talata, na pinapakita po ang pinakapundasyon, ang katotohanan, na the one who belong to God has a delight in His word. Kung talagang ikaw ay kabilang sa Diyos, mayroon kang pagnanais na makinig sa Kanyang salita. Okay? Yan po ang pinakatema. Kaya nga po yung pinakatema natin, sabi niya, gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Okay? Kagaya po ng aking apo, si Sammy. Iniinom niya lang ay gatas. Okay? On the first 5 months o 6 months, i-introduce na po yung ibang mga pagkain. Pero sabi niya, naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa magitan ninyo nito'y magsilipo kayo sa ikaliligtas. As a new babe's desire, the sincere milk of the word. So yan po yung pinaka-tema po natin. Okay? Ang ginamit po ni Peter ay yung word na desire. Okay? But hindi niya ginamit yung read the Bible or study the word, meditate. Hindi po. Ang dahilan, ayaw po ng ating pinag-aralan, sapagkat ang pinakapundasyon ng lahat ng ito, alam po ni Pedro, at alam din ng Banal na Espiritu, na yung desire of the word. Kasi if you don't desire the word, kung wala kang pagnanais, okay, sa salita ng Diyos, hindi mo babasahin. Tama po ba? Okay? At kung wala kang desire sa salita ng Diyos, hindi mo ito pag-aaralan. Hindi mo rin ito pagbubulay-bulayan. Hindi mo rin ito ituturo, di ba mga teacher, kung wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi mo rin ipapangaral ito. Okay? At hindi ka rin mag-search, mag-aaral. Okay? Magsasaliksik. At hindi mo rin ito iingatan sa iyong puso o i-memorize. Kung hindi mo rin ito i-will. Ibig sabihin po ay hahawakan mo at gagamitin mo para kung sandata, parang weapon. Diba? Sabi po ay sa Ephesians, ang salita ng Diyos ay isang tabak. Ang tabak po ay sword, hindi lang pang depensa, pang opensa. Okay? So kung wala kang desire sa salita ng Diyos, hindi mo babasahin ito, hindi mo pag-aaralan, hindi ka magbubulay-bulay dito, hindi rin ipapangaral, ituturo ito, o hindi ka magsasaliksik, at hindi mo ito itatago sa iyong puso at gagamitin. Okay. Alam niyo po, may kwento ko lang po, si John MacArthur. Okay, siya po yung gumawa ng study Bible. So, ay napakaganda po kung meron kayong pagkakataon mag-invest, kung bumibili kayo ng cellphone, bumili kayo po kayo ito, maganda. 5,000 lang po yan. Okay. Cellphone mahal, di ba? Ang siya, makikita po natin yung design niya. Kaya po siya pumasok sa seminary na hindi para matutong pangaral. Kaya po siya pumasok sa seminaryo ay upang maintindihan niya at matuto siya na mag-interpret ng Scripture. Okay? Ito pong sinabi ko sa inyong study Bible po na ito, meron po siyang 25,000 notes for the study Bible. Matagal niya pong panahon na talaga nag-aral po siya. Okay? Siya po ay 8 to 14 hours a day para sa isang taon para niya matapos ito yung study Bible po na ito. Okay? So, yun po yung kanyang desire. Okay? Gusto niya na magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos tungkol sa Diyos. Okay? So, meron po siyang talagang paghahangad, craving for the truth. Kaya po siya nag-aaral. Kaya yan po yung ating tanong last time. Meron din po ba tayo na ganoong pagnanais o craving for the truth? Okay? Meron ba tayong pagmimithi? Meron ba tayong paano po tayo makakarating sa ganoong sitwasyon na meron po tayong ganoong klaseng pagmimithi katulad ng pagmimithi ni John MacArthur. Okay? Kaya po yung mga tanong na ito yung ating sasagutin, how do we get to the place where you have the longing, paghahangat, at magkaroon po tayo ng passions, you have that desire. Okay? Pagkahilig po. Okay? Paano po tayo makakapag-generate
paano po tayo makakalikha ng ganoong pagnanais. Yan po yung ating tatalakayin sa ngayon. Okay? So, yun po yung napakahalaga na bagay na magkaroon po tayo. Sabi nga ay, katulad ng isang sanggol, naisin natin ang gatas ng ating spiritual. Kasi yung sanggol, kapag hindi uminom yan, ano mangyayari? Mamalunori siya, magkakasakit yan. Tama? Ganon din po tayo. Okay? So, meron pong several things, no? Na 5 po ito actually. Okay? Para makapag-produce po tayo ng ganoong pagnanais. Okay? Unang-una, number 1, remember your life source. Okay? Tingnan na po natin saan ba nanggaling. Okay? Bakit pa tayo mayroong buhay sa ngayon? Bakit ka pa humihinga? Okay? Para maintindihan po natin ito, ano po ba ibig sabihin ng therefore? Okay? Yung makita natin dito sa verse 1 Pedro. Peter chapter 2 verse 1. Okay, kagaya po itong pag-aaral natin, himay-himay natin. Ano sabi ni Peter? Therefore, okay, yung word na therefore, put aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy, all slander. Okay? Ano nga uli yung word na therefore? Bakit nga po ba sinabi niya therefore? Okay. Ano po bang ibig niyang sabihin doon? Okay, ano po yung nais itukoy? Okay, tingnan ulit natin. Sa Tagalog, sabi po, yamang nalinis ninyo. Okay, pag sinabi pong therefore sa chapter 2 po yun, di ba? Ibig sabihin, meron siyang ipinahayag sa chapter 1 bago siya nagkaroon ng konklusyon. Okay? O kapahayagan. Sabi niya, ano nangyari sa inyo? Yamang nalinis na ninyo ang mga kaluluwas sa inyong pagtalima sa katotohanan. Sabi niya, seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Holy Spirit. Okay? So ano pong tinutukoy ni Pedro sa mga sinusulatan niya? He is talking about their salvation. Okay? So tinutukoy po ni Pedro sa mga sinusulatan niya ay yung kailang kaligtasan. At ito pa nga yung sa verse 23, sabi niya, yamang ipinanganak kayong muli, hindi ng biging nasisira, kundi sa walang kasiraan sa magitan ng salita ng Diyos na nabuhay at namamalagi. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Okay? And then, sabi pa niya sa verse 24 to 25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak, dito, ang lahat niyang karikitan. Ang damo'y nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita. So, ano po ang tinutukoy ni Pedro sa pagsalita niya ng therefore? He is talking about the new birth. Okay? Sa muli niyong kapanganakan. Tinutukoy niya po ang regeneration, yung mabigyan ka ng bagong buhay. Okay? Tinutukoy din niya po yung tinatawag na pagbabagong anyo o transformation, change of nature. Okay? Tayo po ay, ang nature po natin ay ibig. Okay? Binigyan niya tayo ng divine nature. At tinutukoy din niya po yung conversion, pagbabalik loob. Naniwala ka, kung dati ay naniniwala ka sa mga Diyos-Diyosan, na-convert ka. At tinutukoy din niya po ang tungkol sa sanctification o papapanalik ka. Gawin ka niyang banal. Okay? So lahat po niyan ay he's saying ang lahat pong ito ay nangyari sa magitan ng seed which is imperishable. Okay? Agaya po raw sabi ng tao ni Pedro, ang tao po ay katulad ng damo. Okay? Ano po ang nangyari sa damo? Namamatay. Tama? Pero sabi dito, tayo ay ipinanganak sa isang seed na hindi namamatay. Okay? Patulad po ng binhi, ang tatay at nanay natin namamatay, tama? At tayo mamamatay din. Okay? At by the way, ang lahat po ng binhi, lahat ng seed, namamatay po yan. Kaya po yan dinidiligan, binubulok yan, pinapaarawan pa yan, di ba? Tama?
Pinapatayan. Kung hindi po mamamatay ang seed, hindi po ito mabubuhay. Tama? So, ganoon din po tayo. Lahat tayo ay patay. Pero dahil sa salita ng Diyos, okay, nabuhay ka. Dahil sa pakikinig ninyo ng salita ng Diyos, hindi niyo sabi ni Pedro. Bagamat, ang pagteksto nga po nito, sabi ko sa inyo, di ba? Karamihan sa mga mananampalataya at that time, pinatay, na-persecute. Tama? Pinako o binitin sa postes, sinilaban, pinakain sa leon. At hindi yan. Pinapaalala ni Pedro sa mga mananampalataya na buhay pa noon. Bagamat kayo mamamatay, dahil sa salita ng Diyos, yung binhi na yun ay magbibigay sa inyo ng buhay na hindi kailanman mamamatay. Kaya dahil doon sa katotohanan niyo, magnais kayo, lalo yung mithiin na mag-aral, na halin ang salita ng Diyos. Okay yung well? Kasi ang lahat po ng tao ay katulad lamang ng ano. Tanda mo, madaling mamatay. Lahat po tayo mamamatay. Katulad din ng bulaklak. Ano yung ibig sabihin ng bulaklak? Yung glory, kasikatan mo. Pupupas din yan. Di ba? Lahat tayo gusto yun, sumikat. Pero sabi, lahat yan. Mawawala. Pero nakamitin natin, sabi niya, and this is the word which was preached to you. And we can add, kinakailangan paniwalaan natin ito sapagkat itong salita na ito ang nagbago sa atin. Kaya, manangan po tayo karoon po tayo ng ano, pagnanais sa salita ng Panginoon. So, ano po ipinupunto ni Pedro? Okay? Ano po yung pinupunta niya sa atin? Ibig niya sabihin, you already, ang mananampalataya, you already experienced the power of God. Tama? Kapag ikaw ay mananampalataya, naranasan mo na yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? At ano pa? It moves you from the kingdom of darkness into the kingdom of God's dear Son. Kung dati, nasando ka sa kaharian ng demonyo, ikaw ay ano? Napabilang sa kaharian ng Diyos. Last time ay kinuwento ni Pastor Ronnie yung maraming namatay na baboy, di ba? Naalala ko, di ba, sa Bible, sa Mark, pero isang lalaki na inahalihan ng demonyo, ubod-ubod na siya, kinakade na siya, nakatira na siya sa simenteryo, magkatakot-takot ang tao. Pero nung dumating si Jesus, sa madaling salita, pinalaya si demonyo. Tama? Ang demonyo nakiusap kay Jesus, pwede bang dali mo sa baboy? Ano lang gina? Yung 2,000 heads na baboy, okay, ay pumunta sa banginan. Okay. Tingnan nyo ang naging reaksyon ng tao. Natuwa ko sila na merong lalaki na mula sa kapangyarihan ng demonyo ni Satanas ay nakalaya. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ganon po tayo. Mula sa kapangyarihan, kontrolado tayo ni Satanas, nakalaya tayo. Hindi ninyo. Pero ang tao, natuwa ba? Jesus, welcome ba si Jesus? No? Pinaalis siya. Mas mahal nila ang baboy. Yung presyo ng baboy. Pera. Mawalan siya. Tama? Sad to say, ganoon ko tayo. Naalaw ng Diyos yan. Testing sa buhay. Ngayon, naikwento ko kay Jojo noon ng 1994. Trabaho ako. Siguro pataas na rin yun, 18,000 at that time. Nawalan ako dito. Sabi niya, anong nangyari? Di ba sumama ang loob? Diba? Mawala ka trabaho. Pero alam niyo, the more kong nag-ikot sa Panginoon. Since then, nandun ako sa church. God is testing you. Sabi niyo, because of you love the Word, mas lalo ang nanalig sa Diyos. At ito yung dapat makita niyo mga kapatid. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos. Mula sa kapangyarihan ng demonyo, ay ilipat ka sa kapangyarihan sa kingdom of dear Son. At hindi lang yan mga kapatid, itong hindi nakikita ng marami.
inalis ka rin sa puot ng Diyos, unimputed grace of God. Hindi alam ng maraming tao na lahat tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga makasalanan, sa mga kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nawala yung puot ng Diyos. Paano nawala yun? Ibinigay niya sa kanyang anak. Yung galit niya sa kasalanan. Kaya si Jesus na walang kasalanan ay namatay. Ibinuhos ng Diyos ang puot. Galit niya sa kasalanan kay Jesus Christ. Kaya nung tayo'y nag-born again, sumampalataya kay Jesus, nabiyayaan tayo. Ganyan. Saan natin nalaman yan? Sa salita. Okay, ano pa yung pinupunto ni Peter? It moves you from being the child of the devil to being a child of God. Okay? Ang lahat ng tao ay anak ng Diablo. Okay? Kaya lang po tayo magiging anak ng Diyos ay kung tayo sumampalataya. Yan po siya sabi sa John 1:12. It moves you from being an enemy, kaaway tayo, to being a son. Okay? So, makita po natin dito, naranasan na po ng mananampalataya yung kapangyarihan ng nananatili at walang hanggang salita ng Diyos. Lahat po yan ay dahil sa pakikinig natin at ipinamuhay natin ang salita ng Panginoon. Again, ulit ni Peter, sabi niya, it regenerates you. Pinuhay ka uli kasi nga tayo'y patay. Sabi sa inyo, ang binhi, patay. Kinakailangan mamatayan. Di ba sabi niya, maliban ng isang tao'y mamatay, ang binhi ay mamatay, hindi siya tutubo. Ganoon din po. Kita natin, tayong lahat. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, tayong mga patay spiritually. Okay? Pero binuhay na uli kayo. Kinonvert na kayo. Kung dating mali paniniwala ninyo, lumalaban kayo, kagaya ni Saulo, kinakalaban niya ang Kristyanismo, kinakalaban niya si Jesus, binago niya kayo. At hindi lang po yun, ginastified pa kayo. Yung kasalanan ninyo, napawalang sala. At binago niya pa kayo. Kayo yung isang bago nilalang. At hindi lang po yan, patuloy po tayo na sinasanctify o pinupurify o nililinis. Okay? Ang lahat ng ito, this was the God's new creative grace working in you. Yung bago at malikhaing, sabihin natin, biyaya ng Diyos na kumikilos sa bawat mananampalataya. At ang ginagawa po ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng buhay at binibigyan niya tayo ng bagong puso. Okay? So, balikan po natin yun. Okay? Para tayo magkaroon ng pagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos, manabik na makinig sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang kapangyarihang ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Ano pa? Ano pa yung gustong ipunto sa atin ni Peter? Binigyan niya tayo ng new mind, new perspective. Binigyan niya din tayo ng new power, kapangyarihan, new joy, new peace, and total new existence. So lahat po yan bago. Okay? Bagong pananaw. Kasi nga kapag ang pananaw nyo ay katulad lang ng mundo na ito, mapupustrate nga kayo. Okay? Pero kapag kayo ay naranasan nyo yung pagbabago muli, kahit mayroong mga mabibigat na problema karanasan sa buhay nito, meron kayong bagong pananaw. Okay? Mayroon kayong kapangyarihan, meron kayong bagong sigla, may kapayapaan kayo kasi bago na kayong nilalang. Okay? So, anong ibig niya sabihin? I mean, literally, you have already in the past experienced the monumental power of the Word of God. Makita po natin yung kapangyarihan, napakadakilang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay? Yan po ang nagagawa ng pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagnanais nyo. Ano sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 13 verse 23? Ang word is a seed. Okay? Kaya yung mga talata na
na inyong napapakinggan ay katulad, sabi po yung the parable of the seed, ay nangaral. Okay? May apat na klaseng tao. Okay? At ang tinutukoy po dito sa verse 23, sabi niya, ang katulad naman ng binhing na pasik sa matabang lupa, meron kasing klaseng apat sa daan, sa dawagan, at sa batuhan. Lahat yon ay panandalian lang, nawala. Para-paro sila, makinig. Pero itong tinutukoy dito sa verse 23, ito yung binhi na napahasik sa matabang lupa. Ang mga taong tabi, dumirinig, nakikinig ba kayo? Tanungin yung sarili mo, tanungin yung katabi mo. Pagkatapos mo duminig, unawain mabuti ang mensahe. Intindihin nyo. Ano sabi niya? Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. So kapag kayo ay nakinig ng salita ng Diyos, hindi kayo natulog. Kaya yung iba kasi natutulog lang. Masarap daw makinig ng salita ng Diyos, nakakatulog. O kaya pag manabasa ka ng Bible, nakakanto. Mali po yung mga kapatid. Walang mangyayari sa inyo, hindi kayo magiging magbunga ang sagana ang inyong buhay. Kung gusto nyo maging sagana ang inyong buhay, iba-iba po hindi ko pareho May 100, may 60, at may 30. Yung dumidinig at umuunawa ng mabuti. Ano na? Kaya mapalad po yung nakikinig ng salita ng Diyos. Diba sabi niya, ang matalino nakinig at ipinamuhay. Pero kapag nakinig kayo, parehas lang kayo nakinig, So hindi nyo pinamuhay, mangmang kayo. Kasi pagdating ng pagsubok, iba ang buhay. Kaya inaalo ng Diyos yun Yung mga gaya nyo sa bundok, yung nawalan sila, malaking pagsubok po yun. Dami namatayan. Yung ating mga pastor, mga membro natin, namatayan po sila ng baboy. Sa to say, meron iba, aalis na rin. Namatayan na ng baboy, aalis ka na. Testing po sa buhay mo yun. Lalapit ka ba sa Diyos? Hindi yung kaya ka na pupunta sa church dahil may nakakatanggap ka. Si Hope nga, di ba? Panay ba lang pagpapala ang tatanggapin ko? Intindihan niyo po ba yun? Kaya kapag kayo ay nakikinig talaga at iniintindi niyo ang salita ng Panginoon, sasagana ang buhay niyo. Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan, hindi panluloko. Ano sabi sa James 1:18? Niloob niyang tayo maging anak niya sa magitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahing higit kaysa sa lahat ng kanyang ilalak. Kita niyo? Naipanganak tayo sa magitan ng salita ng katotohanan. Hindi na kasinungalingan. Kaya tayo ang nagiging pangunahin sa lahat ng nilalang ng Diyos. Okay? And then, sabi pa sa Philippians chapter 2, verse 16, the word of life. Okay? Sabi niya, habang ibinabalita ninyo sa kanya ang mensahe na nagbibigay buhay sa iyon sa araw ng pagdating ng Panginoon ay may pagmamalaki, hindi nawala ng kabuluhan ng ating mga pagpapagahal sa inyo. So, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay talaga ng buhay. Kung walang kabuhay-buhay, kung walang sigla ang iyong buhay, importante na makinig tayo magsalita ng Diyos. Mag-aral tayo sapagkat ito lang ang magbibigay ng sigla ng buhay mo at makabulmang buhay. Okay? At ang salita po ng Diyos ay buhay, the living word. Okay? Ang salita ng Diyos ay buhay, okay? At mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak na sa magkabilang may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at puso at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, napakahalaga po talaga na nagbabasa, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kung mayroong mga pagsubok, problema tayo, kung mayroong hindi ka man o ibang tao,
ang salita ng Diyos ang maipapayo. Gamitin mo sapagkat ito'y tabak. Yung iba nahihiya eh. Sabi, hindi ako naniniwala sa salita ng Diyos. So, ang gagawin mo, hindi ka nagagamit ng Bible. No. Gawin mo, isaksak mo. Ang ibig sabihin, gamitin mo pa rin. Kahit ayaw niyang maniwala. Naalala ko may isang bata na kinaunsilan ko. Anak pa naman siya ng isang officer sa school. Ay namumblema ang tatay niya. Discipline officer pa naman. No? Ang anak ay ayos sumunod sa kanya. Di kahiyan niya, no? Nung pinuntahan ko, ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa Bible. Kasi may dala akong Bible eh. Pagbasahan ko siya. Eko, okay lang. Kahit hindi ka maniwala, gagamitin ko pa rin ito. Sasabihin ko pa rin sa ito. Kahit ayaw mo maniwala o hindi ka naniniwala sa Bible, sasabihin ko pa rin ito sa iyo. Ang madaling salita po eh. Uminawa ng bata, naging maayos ang bata. Yung pong ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay. Kahit ayaw niya maniwala. Kasi patay naman talaga siya. Ang wala sa Diyos, hindi talaga. Ayaw niya talaga. Biblia. Pero buhay nga yan eh. Gamitin mo. Kaya nga tabak, ayaw maniwala. Isaksak mo. Pag tinamaan kayo, di ba? Bisa, di ba? Sakit ng pastor, natamaan ako. Eh, buhay ang salita ng Diyos. Kaya huwag kayong magagalit kay pastor pag tinamaan kayo. Buhay yan eh. Hindi ako may sabi. Ang Diyos yan. Intindihin niyo. Mabisa po kasi talaga. Buhay talaga siya. Okay? Ano pa sabi sa Psalms 119 verse 7? Ang kautusan mo ng Panginoon ay sagda. Sabi sa English, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano napakaganda ng salita ng Diyos that totally transform the inner person. Babaguhin ka niya. Perfect ang salita ng Diyos. Converting the soul. Babaguhin ka niya. May sabi ko sa inyo yung kausap ko, hindi siya rin naniniwala sa Biblia. Okay. Huwag kang maniwala, basta gagamitin ko. Kahit ayaw mong maniwala. Kita niya? Perfect ang salita na ito. Minsan tayo nahihiya eh. Diba? Minsan nauso pa yung Bible, ang litigit, tinatago pa natin. Tayo mahihiya. Perfect ang salita ng Panginoon. It is converting the soul. Mababago siya. Kaya kapag ako po ay hindi lang basta administrator ng school, nagka-counseling din po. Kasi salita ng Diyos para mabago. Mga problemang mga bata, Bible, gagamitin mo sila, kakaunsilan mo sila, hindi lang sila maging ang mga magulang. Hindi na niyo po ba? Gamitin mo ang Biblia. Okay. And then, ano pa sabi sa Isaiah 55 verse 11, sabi niya, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang kabuluhan. Kundi gaganap ng kinalulutan ko at higinhawa sa bagay na aking pinagsusukuan. Wikang English niya, it shall not return unto me void, okay? But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. So kapag ginamit niyo po ang salita ng Diyos, it always accomplishes its redemptive purpose. Kaya po magkakaroon ng yung mga elect o hinirang ng Diyos. Okay? May hinirang na po ang Diyos. Kapag nakapakinig po sila ng gospel, hindi po magsasayang yung pangangaral po natin. Sapagkat i-accomplish po nito yung pagliligtas na dahilan. Okay? Ay sabi niya, sayang. Walang nakinig, walang tumanggap, walang nag-response. Hindi po sayang. Okay? Hindi nyo mo akagad makita, di ba, kapag kayo nagtanim, tutubo ba kaagad yun? Isa hindi, di ba? It takes years. O months, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin na walang bunga kapag kayo'y nangaral ng salita o nagpahagi ng salita. Okay?
Sapagkat ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17, it is the word of God that saves. Kaya ang pamananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig lamang ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Kaya napakahalaga na tayo'y nangangaral. Okay? Ito po ang layunin ng Panginoon. Bagamat meron na siyang pinili, meron na siyang hinirang, pero bakit nangangaral pa tayo? Sapagkat ito ay isang command sa atin na mangaral o bahagi ang Ebanghelyo. At isa pa po ang dahilan, yung pamamaraan ng Diyos na gamitin niya tayo. Yung ating buhay ay gamitin niya para sa ikaliligtas at pananampalataya ng mga pinili niya. Okay? So, kasi ito ay ipinag-uutos sa atin. Sabi, paano sila makakapakinig? Paano sila mag-response kung walang nangangaral? Kaya po tayo may mga pastor, may mga preacher, may mga missionary, kayo, mag-share kayo. Okay? Kaya yun yung nangyari po kay Pastor Ray. Balikan ko lang yung kwento. Yung natatabangan na siya sa pangangaral, pag-mission. Kasi parang walang nangyayari. Okay? Natatabangan na siya. Manghihina ng loob niya. Anong ginawa ng Panginoon? Naglayas yung kanyang panganay. Alam niyo yung istorya, di ba? Hinahayaan ng Diyos kasi minsan nawawala na yan. Ano ba yung nasa naman ng puso? Ngayon, gusto niyo pa bang mangyari yung mga sitwasyon para talagang to check yourself? Ano yung laman ng puso? Sa madaling salita, ang sabi, nag-pray siya sa Lord, bakit? Kino-question niya. Ako rin tinatanong niya rin, bakit nangyari? Hindi ko alam. Tanong mo sa Diyos, di ba? Hindi ko alam bakit na wala ang anak mo. Tanong mo sa Diyos. Then nag-pray siya through the word of God. Nangaral sa Diyos. Bakit mo hinahanap ang anak mo? Siyempre, kung ikaw tatay sa mo, mahal ko anak ko, kaya nawawala. Hinahanap ko, tama? Ang sabi niya, ng Panginoon sa kanya raw, sa magitan ng sita, paano na may mga anak ko dyan? Hanapin mo rin. So, ibig sabihin, yung mga elect, yung mga hinirang ko dyan, hanapin mo. So, nung sinabi niya sa akin yung sabi ko, that's it. Dispaculit, that's it. Yun ang sagot ng Diyos. At ngayon, makikita mo hindi ka napipilitan, kaya ka nandyan, kundi talagang may layunin ng Diyos. At after that ay nangyari na po yung fire niya na maglingkod at dumami na nga po. Hindi lang po sa tulos, sa Tilaga, may matamis, may palakpak. At kung noong araw ay kaya natakot yung misis niya, habol po siya nagtaga, gabi. Takot at takot ang misis niya. Kasi nga, itinuturing na salo tayo. Pero ngayon, nakakatuwa po nangyayari. Ilang tao yung gustong mag-donate ng lupa para sa ating Diyos. Kita niyo. So, yun yung focus kung bakit tayo mayroong mga missionary. Para makapakinig ng Ebanghelyo. At yung isang teacher na nag-donate ng lupa, si Teacher Norma, nag-donate ng lupa, na yung kanyang patuturo, sabi niya, salamat, Pastor. Nagkaroon kayo ng noon, pagkakataon na pumunta dito sa Kabugyuan. Narinig namin ang Ebanghelyo. Sapagkat may mga kubol po doon ng araw eh. Kubol ba tawag nila doon? Maliit na mga simbahan. Wala naman napuntang pare. Kaya minsan doon po kami pupunta kasi naghahanap kami ng hapon. Kasi naman, mahirap doon eh. Alam niyo naman yung iba, ang habol na yung kayamanan. Kaya tama, maraming reliyon, gano'n. Pero makikita po natin na after noon, nung narinig nila ang Ebanghelyo, matuwa po sila. At nag-donate na po ng mga lupa. Ngayon, lumalaki na po. Okay? Kasi, ang sabi po ng Biblia, kaya po naisulat ang kasulatan sa ating Juan, that you might believe at sa ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa Panginoon. Sabi niya, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Maraming taong panay tanong na tanong sa tennis court,
Maraming tanong na tanong eh. Yung iba natipikot. Eh, hindi na bumalik doon. Marami kasi naman talagang pilosofo. Tama? Pero sabi ko sa kanila, alam nyo, marami kayong pwedeng itanong talaga. Pero ang dahilan kung bakit naisulat ang Biblia ay upang sumampalataya kay Yesu Cristo. Hindi para magkaroon kayo ng karoon. Kaya bang meron din ako alam niya. Meron din ako alam niya. Diba? Hindi po paramihan ng alam. Kundi dahilan kung bakit naisulat ang banal na kasulatan ay upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ni Yesu Cristo. Okay? Ay ito mga kapatid, lalo sa Sunday School, hindi lang po paramihan ang alam niya, no question and answer, memory verse, hindi po. Ang dahilan kung bakit tinuturuan natin maliit pa ang bata ay upang magkaroon ng pananampalataya kay Yesu Cristo. Yung po dahilan para sila yung maligtas. Bakit? Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos para tayo ay maligtas. Ang mensahe tungkol sa kapakamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga tao na naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So makita po natin dito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya huwag kayong mag-discourage. Kapag kayo nag-evangelize, nagsishare ng ebanghelyo, ayaw nilang tanggapin, hinahama kayo. Ano sabi? Kahangalan yun. Sa mga mga mapapahama. Pero kung sila'y elect, okay? Kung sila'y hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Talagang they will receive it wholeheartedly. Pero yung sa mga ayaw, kahangalan niya, aasarin pa kayo niya, ahamasin pa kayo niya. Intindihan yun? Eh, huwag kayong magtaka. Okay? Hindi nyo kayang iwin ang lahat ng tao. At huwag kayong maniwala na yung universalism, lahat ay maliligtas. Mayroong mapapahamak. Kahangalan nga eh. Kaya marami na buutos. Okay? Kaya ang sabi po sa John 17 verse 17, ang salita ng Diyos, ito yung katotohanan. Ito yung pinag-aaralan natin sa prayer meeting. Sabi niya, italaga mo sila sa magitan ng katotohanan. Ang salita mo ay ano? Katotohanan. Okay? So, yan po ang katotohanan. Kaya tayo ay pinapanalangin ng Panginoon, mga mananampalataya sa katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Diba? So, maliwanag po dito, makita natin, the Word give us life. Kasi tayo ay mula sa kamatayan, binigay niya tayo ng buhay, di ba? Galing tayo sa binhi ng tatay at nanay natin, tayo ay mamamatay. Tama? Pero tanda natin, dahil sa salita ng Diyos na ating natanggap, napakinggan, sinampalatayanan, meron tayong ano na, binhi na hindi mamamatay. Kaya mga kapatid, malimit tayo, even sa prayer meeting. Lagi na natin pinag-usapan para yung sakit. Tanda natin, lahat tayo mamamatay, mabubulo. Kaya intindihin natin ang salita ng Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. May kwento yun, di ba? Kwento sa kay Lazaro. May dalawa siyang kapatid. Ipinamalita kay Jesus Christ na may sakit si Lazaro. Pero nung dumating si Jesus Christ, dinelay niya 4 days ng patay. Dati kung dumating ka lang, hindi sana namatay. Maraming tao kaya lang lumalapit sa Diyos, sa relihiyon, para gumaling. Pero tanda natin, ang tao mamamatay at mamamatay. Kaya ang sabi ng Panginoon, hinayaan ko yan para sa inyo, mga mananampalataya, mga alagay. Para ipakita sa kanya na hindi lang siya nagpapagaling ng sakit. Hindi kaya niyang bigyan ng buhay ang isang patay. Hindi niyo ma'am? Okay, mag-alala. Mamamatay at mamamatay din tayo. Hihina at hihina tayo. Yun yung sinasabi ng Biblia. Katulad ng damo ang tao.
hihina, malalanta ka nga. Pero yung nga'y binhi, kaya nga ito pinapangaral sa inyo ang salita ng Diyos para hindi nyo katakutan ng kamatayan. Kaya yung sinasabi nga niya, ito yung katotohanan, you have passed from death to life. Mamatay mo yung physical mo, pero bubuhay ng Panginoon. At yun yung sinasabi ng Panginoon sa mga alagad niya. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig, kahit mamatay, physically, ay muli bubuhay. Kaya ba ng doktor niyan? Kaya ba ng espesyalista niyan? Kaya ba ng scientific niyan? May gamot na ba yan? Wala. Ang salita lang po ng Diyos ang nagpapatunay po yan. Naman na? Sabi niya, you have come to know the living and the true God. Nalalaman mo yun. Sa magitan ng salita ng Diyos, nalalaman mo na mayroong talagang buhay at totoong Diyos sapagkat nakalipa na po ang mga bulaan at patay na Diyos. Okay? You have come to the spiritual transformation na bago na po yung spiritual. At dumating ka sa sinasabing inexhaustible, inextinguishable life which will go on forever and ever. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Walang pag-ubos, saganang-sagana, hindi mapupuklaw na buhay, okay, nakasama ng Diyos. Kasi you have now have in you the life of God. Ako yung ba yung binhi na sinasabi. Kaya nga magmithi kayo sa Word of God. Basahin nyo, pag-aralan nyo, intindihin nyo, kaya hindi kayo madi-discourage sa takbo ng mundo na ito. Okay? Ano sabi ni Pablo? Ano yung hinihintay natin? At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu na makatuwid bagay tayo may nagsisihibig din sa ating sarili sa paghihintay saan? Ng pagkukupo na didabay ang pagtutubos sa ating katawan. So, wikang English ay may redemptions of our body. Ano po ibig sabihin niya? Okay. Banang araw, okay, meron po tayong privilege na ipapahayag ng Diyos sa atin yung glorious child of God, no, na sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 23 nga, na ito po ay yung may experience po natin yung redemptions of our body. Kasi nga ang ating katawan, okay, mabubulok. Kahit anong paganda nyo dyan, kahit anong pakulay ninyo. Punta kay Elma, pakulay kayong pakulay. Mabubulok at mamamatay ang inyong ano. Kahit anong paganda nyo kay Vicky Pelo. Okay? Kahit anong yaman mo, punta ka sa mga Saint Luke, espesyalista. Mamamatay at mabubulok ang iyong buhay. Pero dating ang time, pag ikaw ay namatay, sabi ng papalitan ng Diyos ang hindi nabubulok. Ang may kapansanan, aalisin niya. Pero pagdating ng Panginoon yun, okay, darating din yun. Pero sa kasalukuyan, ang naranasan nyo na ay yung tinatawag na the redemptions of the inner man, yung spiritual nyo. Intindihan nyo? Meron na. Kaya hindi ka nag-aalala eh. Kahit magtay ka, magkasakit ka, wala kang pambayad sa ospital, hindi ka nag-problema. Kasi alam mo, pag namatay ka, kasama ka na sa lahat. Naalala ko na naman yung kwento sa Bible, yung si Lazaro at yung mayaman. Diba? Yung mayaman, sasabihin, pag mayaman, may pang-ospital. Pero sabi sa Biblia, namatay ang mahirap, namatay din ang mayaman. Ibig sabihin, ang estado mo, mayaman ka man, mahirap. Parehas na mamatay. Hindi niya? Ano sabi? Saan pumunta yung mahirap? Doon, kasama ni Abraham. Ano sabi? Inaaliw siya rito. Samantala yung mayaman, nagpapasasa ka nung nabubuhay ka. Pero ano sabi? Nagdurusa. Kita niyo? So, kung meron kang redemptions of your inner man, kahit wala kang kinakain araw-araw,
may pananampalataya ka sa Diyos, mamatay ka man, inahaliw ka ng Diyos. Makita niyo? Samantala yung maraming mayaman sa mundo na ito, nagpapasaya sa akala niya walang katapusan ang kanyang kaligayahan. Pero nung namatay siya, ang sabi, nagtuhos siya. Baka yung may sabihin, ang maraming tao, ang patayan nila yung kayamanan ng mundo na ito. Kaya yung nangusap ang Diyos sa akin, uy, ano mapapala mo, makaptan mo ang kayamanan ng mundo na ito. Mapahamak ang iyong kaluluwa. Mabago ako. Binago ko ng Diyos. Mati ako. Okay? So, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Babaguhin ka niya. Bago na yung pagmamahal mo. A thrilling and marvelous, joyous life na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan, biyaya, pagpapatawad at kapangyarihan. Lahat po yan ay dahil sa pakikinig mo, pag-aaral mo ng salita ng Diyos. So ano yung question ni Peter sa atin? Kung alam mo ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng kanyang salita, na ito ang ginagawa, bakit hindi ka maghahanap? Na alam mo na meron itong mag-anuwa sa iyong buhay. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang laki ng ginagawa niya. Bibigyan ka ng kapatawaran, bagong buhay, punong-puno ng pag-asa. Tapos, hindi ka magpapatuloy sa pag-aaral, pagnanais ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, katulad ng isang sandool, magkanais kayo. Okay? Kung talagang mananampalataya kayo, okay? Sabi niya, kung nanghihina kayo, nalalamig, wala kayong pakialam, nung kayo'y na-convert, yung pagbabago. Okay? Na para bang walang kapangyarihan sa inyo ang salita ng Diyos, dapat magkaroon kayo ng pagnanais sa salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ay laman ng iyong laging kaisipan. Ang salita ng Diyos ay laman ng iyong puso sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Alam natin ang salita ng Diyos ay pinapatay nito yung ating lumang sarili. Ang salita ng Diyos ay pinapatay yung old man natin at binibigyan niya tayo ng new life, new heart, new spirit, new will, and a new mind. So, dapat araw-araw, day in, day out, hour in and hour out, okay, oras-oras, dapat makita sa atin yung kapangyarihan ng buhay ng Kristo hanggang sa muli siya natin. So, if you are going to have the desires for the Word, nanais sa salita ng Diyos, kinakailangan alalahanin natin kung saan nanggaling ang iyong buhay. Remember what it did in your conversion. Okay? Kung binago ka, ano ginawa ng Diyos sa buhay? Okay? So, yun yung una. And then, susunod, bilisan natin. Nating oras na tayo. Yung pangalawa, tingnan natin sa 1 Peter chapter 2, verse 1, sa NASB, sabi niya, tinalaki natin yung salitang therefore. Pangalawa, ano sabi? Putting aside all malice, all deceit, hypocrisy, and envy, all slander. Sa Tagalog, sabi niya, kaya talitan ninyong lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang uri. Okay. So, una, ano sabi? Para magkaroon tayo ng pagnanais sa salita ng Diyos, una, alalahanin natin kung saan ang galing, kung bakit tayo may buhay. Buhay spiritual. Una. Pangalawa, you have to eliminate your sin. Okay? So, bago po tayo magkaroon ng desire sa pagnanais, and then that's the positive thing, pero kinakailangan i-deal natin yung mga negative things sa buhay natin. Kinakailangan i-unload natin, alisin natin, o hubarin natin. Okay? Ano yung sabi po dyan? Yung word na sa Greek po, apotithemi, okay, means to reject or put
away o get rid of it. Alisin po natin yan. Ang verb po na ito ay ginagamit, occasionally, used for stripping of filthy clothes, soiled clothes. Kung marumi yung damit nyo, alisin mo, hubarin mo. Okay? So, ganoon din po yung i-unload natin yung mga marurumi sa ating buhay. Okay? Kung kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, may Bible study po tayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, makikita ninyo, the Word of God demands a genuine, repentant heart and confessions of sin. So yun po yung kaya po kayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay para makita ninyo yung kasalanan ninyo at magsisig po kayo. Okay? So sa mga early Christians daw po, bago sila, pag sila ay babaptize, suot po nila yung lumang damit nila. Pagkalublog po nila sa tubig at pagkaahon nila, aalisin nila yung lumang damit nila at bibigyan sa bago. Ito po yung nagsisimbolo yung lumang buhay nila, yung mga kasalanan nila, yung mga hindi maganda sa buhay nila, aalisin nila. Yung po ang ibig ko sabihin kasi ng apote me. Okay? Iaalis natin. So lahat po ng ugly bagay na hindi maganda sa buhay natin, kailangan i-deal po na natin yun para sa ganoon ay magkaroon tayo ng spiritual appetite. Okay? Kasi kung wala po tayong namumuhay pa rin sa kasalanan, yung kasalanan niyo nang lalayo sa iyo sa Bible. Muta ko yung kasabihan sabi niya sa Bible, nakalagay sa kanya, ang kasalanan ang maglalayo sa akin sa Biblia. Pero ang Biblia ang maglalayo sa akin sa kasalanan. Kaya kung hindi mo aalisin yung kasalanan mo sa buhay mo, ilalayo ka niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, yan po kung makita natin. And then, sabi po dyan sa James, chapter 1 verse 15. Sorry. Sabi po sa James chapter 1 verse 15, kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. So, ibig sabihin nito, ay yung lust had conceived, it bring forth sin, and sin, when it's finished, bringeth forth death. Ibig sabihin, ang kasalanan daw po, kapag ito ay yung ano pa lang to, yung lust, yung pag-desire mo, kaya po natutukso ang tao, ay dahil mayroong desire. Kaya ka naluloko dahil gusto mo rin. Kapag ito ay nanganak, nahuli ka, bagay sabihin na nahuli ka sa pain, magkakasala ka. At yung kasalanan mo, magpuproduce yan ng death. Okay? Yung death niyan ay pagkahiwalay. Ibig sabihin po ng death ay pagkahiwalay. At ang word naman, tanda natin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. So, yung sin at ang salita ng Diyos, incompatible to sila. Okay? Hindi po sila pwedeng magsama. Kaya sabi niya, kung namumuhay ka sa kasalanan, ilalayo ka niya sa Biblia, hindi ka bibigyan ng desire na magmasama. Pero, kapag ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, ilalayo ka niya sa kasalanan. Kaya talakayin natin yung 5 kasalanan ay mabilisan. Sabi dito, putting aside all kakay, kakay, yan po ang ibig sabihin sa Greek word. Ano po ibig sabihin niya? Ito po yung evil. Okay? Kasamaan. Sa ibang translation po ay malice. Okay? Kasamaan sa NASB. It's simply all-inclusive word for evil. Lahat po ng nakapaloob sa salitang evil, yan po ibig sabihin ng kakay. Okay? O malice. Ito rin po ay tumutukoy sa lahat ng wickedness, kasamaan, o pinagmumulan nito. At sa ibang translation ay tinatawag po ito good for nothing. Okay? And disgraceful. Okay? Bali wala. And also, nakakahiya. Yan po ang ibig sabihin ng malice or evil. Okay? At sabi po doon sa Acts chapter 8, verse 22. Okay? Ang translation pong ginamit dito ay pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon at naway patawarin ka
niya sa masama mong hangarin. So, yung makita po natin yan na yung kasamaan ang translation niya. Okay? And then, yung pangalawa, na sa 5 kasalanan na tinutukoy, sabi niya ay evil or all malice. Pangalawa naman, all guiles. Okay? Ano po yung sabihin ng guiles? Yung pandaraya. Guiles means deceit. Okay? Pandaraya nga. And the Greek word for guile is dolos. Ang ibig sabihin niyan ay means bait on a fish hook. Okay? So, yung pain, ano akala ng isda? Papakainin mo siya, no? Di ba tama? Kaya ka nagpapain sa bingwit, tama? Pero hindi alam ng isda, kakainin mo pa siya. Pag nahuli siya, kakainin niya. Tama? Naalala ko nung nahack ko yung Facebook account ng misis ko at binago yung profile. So, ibig sabihin nyo, gagamitin kang bait. Naintindihan yan? Yung po ang pandaraya eh. Gagamitin yung profile picture mo, ina-like niya. And then, pag nag-like ka, magpapakilala yan na pain. Ama, akala mo naman, ikaw pakilala mo. Diba? Huli ka. Ay, tinya, yan ang ginagawa eh. Pandaraya. So, ibig sabihin ng guile ay deception, pandaraya o deceit, okay? Panlilinlang o panluloko, abuso, deception, so daya, dishonesty, manluloko, okay? Sabi niya sa walang dangal, hindi mapagkakatiwala ang tapat, kasinungalingan, falsehood, kabulaanan, seduction o tutuksuin ka, akiting kasaksamaan, o yung kataksingan. Lahat yan ang ibig sabihin na ipandaraya. Nakita nyo na, naghahanap na. Huwag tayo. Sabi ni Pablo, alisin yan. Yung evil, all malice, lahat ng pandaraya. Okay? Ano yung sabi ni Pablo kay Elimas na isang sorcerer o manggagaway? At pinagsabihan, ikaw, anak ng Diablo. Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan. Kita niyo yung mga anak ng Diablo, mga sorcerer, mga bulang, tagapagturo. Mandaraya sila. Punong-puno ng kasamaan. Bakit ka lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Yan ang ginagawa lagi ng Diablo. Pilipitin ang katotohanan. Diba? Yan yung ginawa ng Diablo kay Eva, kay Adan. Diba sabi ng Panginoon, makakain kayo. Maliban lang yan sa prutas ng pagkakilala. Ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Sinabi pa niya yung word na katotohanan. Basta sinabi ng Diyos, totoo yun. Pag sinabi niyang pinabulaanan niya o kaya ay kinontra niya ang salita ng Diyos, kasinungalingan niyo. At yan po ang ginagawa ng sorcerer na ito. Okay? Mandagaya. Kaya maraming tao dinadaya. Marami sa reliyon, pumapasok na sila sa reliyon. Pinipilipit ang katotohanan. Kaya marami ang dadala. Okay, pangatlo, muna nga, all evil, all malice, all guiles. And then yung pangatlo, hypocrisy. Ano ibig sabihin ng hypocrisy? Anything sa buhay mo na nagpapabricate ka, sabihin, papanggap ka lang, pakukunwari ka, nagmamaskar ka, yung phoniness, yung hindi tunay, huwat, okay? And cover up, tinatakloban mo, hindi totoo at hindi genuine. Yan po ang sinasabi, di ba? Minsan nakikipag-usap ka, nagtatago ka sa maskara, hindi naman totoo. Di ba? Sabi mo, opo, pastor, opo. Sige. Para lang umalis si pastor. Alisin niyo yung ganoon. Oo, kayo ng oo. Galit ako doon sa isang kasama ko. Sabi mo lang, oo ay oo. Ang hindi ay hindi. Huwag mo kong pasa. Alisin mo yan. Hindi maganda yan. Okay? So, ganoon din po tayo. Huwag po kayong hipokrito. Huwag kayong mapagpanggap. Huwag kayong maging plastic. Maging totoo po tayo. Okay? Alisin po natin yan. And then, yung pang-apat, sabi niya, all evil, all malice, hypocrisy, yung envies. Okay?
yung pagkaingit. Okay? Sabi dito, ang envious ay yung nagmimithi ka, mockery. Okay? For what others have. Nagmimithi ka yung wala sa iyo, na wala ka. At sumasama ang loob mo sa iba, situations in life, and their possessions, kung ano meron sila. Anything that leads to grudges, sama ng loob, bitterness, or hatred, or conflict, anything like that, which inevitably can produce slander. So dahil sa inggit mo, sa sama ng loob mo, ay hindi may iwasan na mangyari manirang puri ka. Tama? Okay. So pang-lima, so yan po, hindi lang po siya lima, kundi yan po yung napapaloob, okay, ng mga uri ng mga kasalanan na ika nga ay nagiging dahilan kung bakit hindi tayo naghahangad ng salita ng Diyos. Okay. Ano yung sinasabi sa slander? Ang slander po ay, ito ay malawak po ang saklaw nito. Term, okay? Sa wikang Ingles ay sa English course, meron po tinatawag na onomatopoeia. Ito po ay term na ginagamit to describe a word that sounds like what it means. Ano po yung tunog ng B? Di ba? Di ba, minsan pa nagpukwento tayo mayroon pang sounds. Yung mga onomatopoeia, okay? Ito po yung word na ginamit for slander. Tawag po sa Greek word yung katalaya, bladalalalaya. Okay. So, ang ibig sabihin ng slander, that's what slander, blah, blah, blah. You go around babbling around something else that you envy. Kapag inggit ka, ay wala lang, mamarites ka na. Sa term natin yung marites ka. Okay? Wala kang ginawa kundi umiikot at humanap ng iba para masisiraan. Sa ngayon, literally, maaaring hindi ka umiikot, pero sa Facebook, sa Messenger ko, sino-sino sinisiraan mo. Tama? At pero na kung alam niya, hindi ko na sasabihin sa iyo, kasi kilala niyo. Okay? Walang ginawa ko hindi mag-post. At dahil sa inggit, dahil sa envy, sisirahan niya. Okay? Ang lahat ng niya ay makita natin, the word means defamation. Okay? Ibig sabihin ay paninira. Okay? Panira. Pagparatang na hindi totoo. Okay? Means disagreement. Hindi ka sumasang-ayon, kumukontra ka. Sumasalungat ka. Disparagement. Hamaking. Mamatahin mo yung tao. And also yung malicious. Naghahamak ka. May masama kang kasing hangarin. Kaya anong gagawin mo? Kikismis-kismis ka. Pagbubudada ka. Sisiraan mo ang tao. Okay? So, yan po mga kapatid, ang 5 kasalanan. Makita natin ito. Una, yung general wickedness, kasamaan, na magbubunga ito ng pandaraya. At dahil sa iyong pandaraya, magiging kang plastic, magpapanggap ka, magkukunwari ka, at yung pagkukunwari mo yun, ay nagbubunga ito ng pakindi. Kasi hindi ka naman totoo eh. Sabihin mo mayaman ka, marami kang ari-arian, doon sa totoo lang hindi. Naiingit ka, at kaya ka mo itinataas sarili mo. Diba? At dahil doon sa inggit mo, sisiraan mo sila. Hindi mo totoo mayaman yan eh. Ito ang ginawa niya. Kasi ganito ginawa niya. Diba? Parang chismoso ka niya. So, sinisiraan po nila ang maraming tao. Okay? So again, makikita natin dito, sabi ni Peter, ibang-iba po ito. Sabi niya sa 1 Peter 1:2, ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Kung ikaw ay born again na, okay? Ano ang dapat makita sa iyo? Makita sa iyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalam at taos sa puso ang iyong pagmamahalan. Hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo nag-iingitan. Intindihin niyo? Ito yung sinasabi. Opposite na opposite yan. Kung ikaw mananampalataya. Tama? Kung itay totoong born again, hindi ka nagsisiraan. Hindi ka nagdadaya. Hindi ka naiingit.
Hindi mo sinisiraan ang iyong kapwa. Kaya ang sabi ni Peter sa atin, ito yung hamon sa atin, tanggalin mo na yung mga pagkagaming. Klase ng pamumuhay mo. Aminin mo ito. You confess it. Magsisi ka. At tanggalin mo na ito sa iyong buhay. Okay? Yan po ang hamon sa ating mga kapatid. Okay? So, patapos na po check natin ang ating sarili. Meron ka bang talagang desire sa salita ng Diyos sa iyong buhay? Kailangan mo magsaliksik spiritually. Totoo ba? Talaga, kaya ka ba pumunta rito ay para makinig na salita ng Diyos o meron ka pa ibang dahilan? Dapat meron ka na nila. Kaya ang totoong mga anak ng Diyos ay hindi lumiliban niya sa pakikinig na salita ng Diyos. Ipag-aaral na salita. Kasi lalo silang natututo. Nanilinis na purify sila. Lalo silang sumisigla. Okay? Pero, kapag meron tayong kasalanan sa ating buhay, ay talaga namang ayaw mo na. Kaya you need to take your sins before the Lord. Okay? Ilapit mo ito sa Panginoon, maging honest ka, sabihin mo. I-acknowledge mo ito, sabihin mo sa Panginoon. Ang mga bagay na ito ay totoong ipahayag mo at sabihin mo sa Panginoon, ayoko na po ng klaseng buhay nito. Pagkaroon tayo ng pagkainis sa mga maling gawain na binanggit sa atin. Kaya sana, check natin ang ating sarili. Ito ang dahilan kung bakit yung iba ayaw na sumimba, ayaw na mag-aaral na salita ng Diyos. Kasi natatakluban na ng kasalanan ng kailang buhay. Kaya huwag niyong hayaan yun, mga kapatid. Alisin natin yung mga kasalanan na siya maglalayo sa atin sa salita ng Diyos. Bagkus ay lalo tayo, katulad ng isang bata, naisin natin ang salita ng Diyos na gasas ng spiritual na gagamitin ng Diyos para sa ating kalalan. Tayo po yung kalaman. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan na ito na iyong tinuro sa amin mula sa iyong salita. We thank you for the Holy Spirit na nagtuturo sa amin, na nagbigay sa amin ng kaliwanagan. At dalangin po namin kung anumang mga kasalanan na aming nabanggit at sinabi dito sa iyong kasulatan, alisin mo ito yung aming mga kasamahan, pagkaraya, pagpapanggap, at mga kainggit at paninirang puri. Alisin mo ito, Panginoon, sapagkat hindi ito makakatulong para sa amin, pagkos ito yung maglalayo sa amin, sa aming pagnanakis sa salita. Kung ano mang bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, naway tulungan mo kami na magkamuhi o pagkainis, sapagkat hindi itong dapat mangyari sa isang mga tinubos mo at binigyan ng bagong buhay. And we thank you, Lord, for your grace, for your forgiveness. We thank you, Lord, for your mercy upon us. Thank you sa kabila ng mga kahinaan namin, kakulangan namin, kasalanan namin. Binibigyan mo pa kami ng buhay. Naway magkamit namin ang aming buhay para sa iyong kalikayan. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At Amen. Purihin po namin.